Alam niyo po yung kwento, alam niyo yung kwentong pambata tungkol po sa matalinong Matching at ang kanyang kaibigan na si Pagong. Isang araw pagkatapos ng baha, naglakad yung dalawang magkaibigan at nakatagpo sila ng saging na tumba na anod ng baha. At ang sabi nila, akin yan. Sabi ni Matching, hindi pwede. Mas matalino ako sa iyo, akin yan. Mas matalino ka, hindi gawin natin, hatiin na lang natin. Ang sabi ni Matching, sige, hatiin natin, pero akin yung may bunga na at may dahon na. Sabi nung Pagong, matalino ka nga talaga, mapanlamang ka. Sige, pahig na lang si Pagong. Itanim natin. Tungtuwa, galak na galak itong si Matching na kanyang minamaliit si Pagong dahil walang utak. Sabi niya, walang utak. Hindi niya alam, may bunga na ito, may hinog na. Tsak, sigurado, ilang araw lang kakainin ko na. So, tinin nila. Makalipas ang ilang araw, yung kagalakan ni Matching napalitan ng kalungkutan dahil ng kanyang tinanim ay natuyo, namatay. Wala siyang nakaing bunga. Samantalang si Pagong, tuloy-tuloy ang kanyang kagalakan dahil yung kanyang puno na saging ay umusbong, namunga at patuloy na namumunga. Alam niyo kung minsan maraming tao ganyan ang kanilang kagalakan na nakabatay lamang sa panlabas na pananaw. Panlabas na nakikita na wala pong ugat. Kung tawagin niya yung mga taong ito, o maging Kristiyano, kagalakan nila ay Matching. Pero itong si Pagong, ang kagalakan niya ay dahil tuloy-tuloy ang bunga, dahil ang puno na kanyang napili ay may ugat, mayroong pundasyon. Mga kapatid, mga Kristiyano, dapat tayong matuto tungkol sa totoong kagalakan. Sapagkat kung tayo mayroong totoong kagalakan, mayroon tayong totoong kalayaan. At yan ang nais kong ibahagi sa atin ngayong umaga, kagalakan sa tunay na kalayaan. At tanging salita ng Diyos lamang ang makapagtuturo sa atin tungkol sa bagay na ito. Marami pong Kristiyano mga napapahamak. Bakit po? Kulang sa kaalaman. Sapagkat tinatakwil nila ang kaalaman upang sila magkaroon ng totoong ugat ng kagalakan. Basahin natin ang Philippians chapter 1 verses 14 hanggang 21. Simulan natin sa 12 bilang context. Ganito po ang sinasabi, Philippians 1, 12 to 21. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahiyag sa lahat ng mga bantay ng proteryo o pretoryo at sa mga iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katatagang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pagkikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinangaral ng una si Kristo dahil sa pagkampi-kampi, hindi sa katapatan, na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga? Kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahahayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Itong ating teksto, sapagkat nalalaman ko ng kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at saganang tulong ng Espiritu ni Hesus Kristo. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain ko si Kristo sa aking katawan
maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Itong salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat isa pong pribilehiyo sa amin ang muling makapakinig ng inyong salita. Sapagat ang salita ninyo ay nagtuturo ng katotohanan at ang katotohanan lamang ang siyang nakapagpapatibay ng aming relasyon sa inyo upang kami makalaya sa lahat po ng kamalian. Pagpalain po ninyo, Ama, ang mga salitang ito at nawa magbukas kayo ng puso sa ikaliligtas at sa ikatitibay ng bawat isa. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kagalakan sa tunay na kalayaan. Now dito po atin pong naalala na si Pablo ay nasa bilangguan. Naggapo siya sa bilangguan dahil sa kanyang pangangaral ng may katapatan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na siyang kailangan ng lahat ng tao upang marinig nila ang katotohanan ng ang kaligtasan ay magmumula lamang kay Kristo. At ang sino mang sumampalataya ay makakatagpo o magkakamit ng totoong kaligtasan. So dito po, sa kanyang pagkabilanggo, marami pong nagbigay sa kanya ng pasakit, mga naiinggit sa kanya, at mayroong pagkakampi-kampi dahil sa masama ang kanilang layunin, na ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon, hindi para si Pablo ay tulungan sa kanyang pagkagapos o pagkabilanggo, kundi pasakitan, bigyan pa ng mabigat na pasanin, sapagkat nais nila ipakita na Pablo, kung kaya mo, kaya din namin, mas magaling kami kaysa sa iyo. Ngunit may nangangaral din naman dahil sa tamang layunin upang maligtas ang mga tao. At dahil dito mga kapatid, ipinahayag ni Pablo ang tunay na kalayaan bagamat siya ay nakagapos o nakabilanggo. Ang tunay na kagalakan, ito yung abilidad, ito yung kakayanan na magalak ang tao sa kabila ng madilim niyang kalagayan sa buhay. Marahil tayo rin ay tulad ni Matching na nakikita natin ang ating batayan, ang ating kagalakan, kaligayahan kapag maganda ang buhay, kapag maganda ang nangyayari sa ating kapaligiran. Doon natin nababatay ang ating kagalakan. Pero alam natin, lumilipas yan. Isang sandali lang, pagkakamali lamang, magagali ka, magwawala ka, mawawalan ka na pag-asa. Ngunit ang totoong kagalakan ay dapat naroon po sa pinakaugat ng kalayaan, walang iba kundi ang ating relasyon kay Kristo. At dito po nakabatay ang totoong kagalakan ni Pablo sa kanyang relasyon. Kaya ang sabi niya sa Romans 8:28, na sa lahat ng bagay alam natin na kasama ang Diyos na gumagawa mabuti man o masama para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at sa mga taong pinili ng Diyos para sa Kanya. Kaya si Pablo po, anuman ang kanyang kalagayan, may pagkakampi-kampi man, may pagkainggit man, nakabilanggo man siya, anuman ang kanyang kalagayan, mga kapatid, siya po ay totoong malaya. Totoong malaya si Pablo, kaya mayroon siyang tunay na kagalakan. Dahil lumalago pa ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo ba, na maaari tayong magalak anuman ang maging kalagayan natin. Maaari tayong magalak. Ano man ang maging kalagayan natin dahil mayroon tayong totoong kalayaan kay Kristo. At gusto kong ibahagi sa atin ang kalayaang yan, ang kagalakang yan. Mayroong tatlong kagalakan tayong dapat panghawakan bilang Kristiyano. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, itong pagkakataon mo na makarinig ka ng salita ng Panginoon na ikaw ay alipin ng kasalanan. Alipin ka ng lahat ng kasamaan. At ang kabayaran ng iyong kasalanan ay ang kamatayan sa impyerno. At ito ang pagkakataon mo na makalaya ka ngayong umaga na makilala mong higit si Hesukristo sa pamamagitan ng kalayaan ni Pablo. Unang-una, maaari tayong magalak dahil sa ating katiyakan. Kapag kang isang tao, wala po siyang pinangawakan na katiyakan, wala pa siyang totoong kagalakan. Kung mayroon kang lupa na wala ka pang hawak na titulo at right lang sa iyo, maraming aagaw yan. Wala kang
kapayapaan, wala kang kagalakan. Sapagkat anytime, maaring magkaroon kayo ng kaso, magkapatayan kayo dyan, walang kagalakan. Ngunit kung mayroon kang titulo, may ugat ka, yung iyong pinangahawakan, magbubunga yan ng totoong kagalakan sa buhay. Kaya ang sabi ni Pablo, verse 19, basahin natin ng 18 hanggang 19, ano nga? Kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinapahayag si Kristo at sa ganito ay nagagalak ako. Sabi niya, nagagalak ako, oo, at ako'y patuloy na maggagalak. Ang lalim po ng kagalakan ni Pablo. Kahit na siya nasa kabilanggo, ano man ang kalagayan niya, sinisiraan man siya ng kanyang kapwa, pero nagagalak siya. Verse 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Dahil po siya mayroong ugat yung kanyang katiyakan, may ugat din yung kanyang kagalakan, ay nakabatay ito sa mga nangyayari sa panlabas. May mga kapatirang nananalangin sa kanya at mayroong banal na Espiritu na patuloy na nagpapalakas sa kanya. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo rito, anuman ang ganyang kalagayan, magagalak pa siya ng higit sa kagalakan. So, assurance of true deliverance ay kalayaan. Kagalakan, mga kapatid. Now dito, hindi sinasabing kaligtasan ni Pablo sa kanyang kaluluwa. Alam natin, context, ligtas na po si Pablo. Katunayan siya ay isang apostol at nangangaral ng kalayaan o kaligtasan sa mga hindi pa. So anong kaligtasan ang sinasabi ni Pablo rito? Well, natural. Ang kaligtasan niya sa kanyang pagkabilanggo. Kaligtasan ng kanyang kasiraan. Kaligtasan ng mga masamang motibo ng mga tao. At paano niya ito inasa? Sa pamamagitan ng corporate prayer meeting. Ang sabi rito, dalawang katiyakan ng kalayaan ni Pablo nakabatay sa una, mula sa panalangin ng mga banal. Sabi po sa ating text, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong panalangin. Mga kapatid, napakalaga po ang sama-samang panalangin ng mga Kristiyano. Bakit ito kinatatamaran ng marami? Dapat tayo po ay nagkakaisa sapagkat prayer is a means. Ito'y kasangkapang ibinigay sa atin sapagkat nakahanda ang Panginoong tumugon sa ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Madalas kong ginagamit ang timba. Bakit may timba ang isang balon? Hindi ka makapag-iigib ng walang timba. Kaya binigyan ka ng timba ng iyong tatay para maigib mo yung nakahandang tubig para sa atin. The same with God. Binigyan tayo ng kasangkapan para matanggap natin ang biyayang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya anumang tinatanggap natin, maring hindi ka Kristiyano pero tumatanggap ka na mabuti because someone prayed for you. What goes up must come down. Kung pinapanalangin kita na hindi mo alam na sana'y bigyan ka na magandang kalusugan, nag-i-enjoy ka, nagagalak ka, pero hindi mo alam, bunga yan ng panalangin ng taong nagmamahal sa iyo. At ito rin na nasa ni Pablo na siya makakalaya din sa kanyang pagkabilanggo dahil nagkakaisa ang mga banal sa panalangin. Natitiyak ni Pablo ang kanyang kahihinatnan sapagkat tinutugon ng Diyos ang panalangin ng mga banal. Hindi magbibigay ang Diyos ng paraan para matanggap natin ang biyaya kung hindi niya ibibigay kung ano yung hihilingin natin. Like for example, Sister Eileen, natapos na yung kanyang operasyon. Siya nakauwi na sa bahay ngayon. Hindi siya napahamak sa kanyang operasyon. Bakit po? May iglesyang nananalangin. Nasaan ka kapag dating sa prayer meeting? Hindi ka kabilang nananalangin? Mas matibay ang panalangin ng corporate, ng sama-samang mga banal, sapagkat dinidinig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga tao. Hindi po nagkataon. Bakit ka malakas ngayon?
Bakit mga anak mo gumagaling sa karamdaman? Because someone prayed for you. Ang iglesia na nanalangin tulad kay Pedro nung siya po ay ikinulong. Si James pinugutan ng ulo. Alam ni Pedro na siya'y susunod ng papatayin. Pero gabi na, pinagpabukas. Kasi hindi sila pwedeng magpugot ng ulo ng gabi. Ayon sa batas ng Romano. Pero ang buong iglesia na nanalangin sa pagkabilanggo ni Pedro at ang Diyos sa pamagitan ng anghel, pinakawalan si Pedro. Hindi nila alam. Pero alam natin. Ngayon, hayag sa atin na kapag kang iglesia na nanalangin, tinutugon ng Diyos. Kaya napakalaga po ang panalangin ng iglesia. At itong inaasahan ni Pablo, siya po'y maliligtas sa kahihiyan na ginagawa ng iba, sa panlalait na ginagawa iba, nalalaman ng lahat, wala siyang kasalanan sa kanyang pagkabilanggo. Napakalaga po ang sama-samang panalangin dahil ang Diyos po sa kanyang kapangyarihan ay nagkakaloob ng benepisyo. Panalangin ay walang kapangyarihan. Pero ang panalangin ay tumatanggap ng biyaya mula sa makapangyarihang Diyos. Kaya nga nagkakaroon ng kapangyarihang panalangin dahil binigay niya sa iyo eh. Anytime na ikaw ay tumawag sa Kanya, hindi ka mabibigo. Ngayon, ikalawang katiyakan ni Pablo rito ay ang tulong ng Espiritu Santo. Basahin natin again ang ating text. No? 'Di ba ang text natin na nagsasalita? Ang sabi po, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas. Bakit? Sa pamamagitan ng inyong panalangin. At, ikalawa, sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Sagana po na tulong. Pag sinabing sagana, punong-puno, umaawas, siksik, liglig, at umaapaw pa. At ito ang Espiritu ni Jesucristo. At ang sabi po sa Romans 8:9, ang sino mang nagtatagay kay Kristo, taglay niya ang Espiritu ni Kristo at siya ay Kristiyano. Galatians 4:6, dahil tayo mga anak, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang bugtong na anak sa ating mga puso upang tayo'y makatawag, Abba, Father. Kaya ang Espiritu Santo po, mga kapatid, unang-unang ministry ng Espiritu Santo ay regeneration. Ano yung regeneration sa ibang salita? Born again. Kaya habang ang tao ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang Espiritu Santo po ay binubuhay ang patay. Hindi maaring makasampalataya ang tao hanggat hindi mo na siya binuhay. At dahil siya binuhay at naririnig niyang pangangaral tungkol kay Kristo, magkakaroon siya ng pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin niya si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaya ang pananampalataya natin ang siyang paraan upang tanggapin ang kaligtasan. At ito'y gawa ng Espiritu Santo sa iyong buhay. At ito rin ang patuloy na gumagawa sa mga naligtas. Hindi pinababayaan ng banal na Espiritu ni Jesucristo ang kanyang pinananahanan. Ano natin? Taglay natin si Kristo sa man lugar, wag lang sa kasalanan, sapagkat hindi kailanman makikipagkonforme ang Diyos, si Kristo, sa kasalanang ginagawa mo. Pero, mayroon siyang conviction upang tayo po'y magsisi sa ating kasalanan. Maliban lang kung naging manhid na parang naplansa ng hot iron ang iyong konsensya na hindi mo na marinig ang Espiritu ni Kristo, kaya patuloy ka sa iyong ginagawang kasalanan. At si Pablo, nakatitiyak siya na hindi titigil ang banal na Espiritu na hindi may pagpapatuloy ang kanyang ministeryo na kung saan ipinapakilala si Jesus sa lahat ng mga tao. So, kung ikay Kristiyano, taglay mo yan. May pangako po dyan. John 15, verse 7. Ganito po ang sabi.
kung kayo'y nananatili sa akin, sino nagsasalita? Si Jesucristo. Ang Espiritu ni Jesucristo. Dahil si Kristo ay nasa langit ngayon. Ang Espiritu ni Jesucristo nagsasalita. At ang salita ko'y mananatili sa inyo. Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Na huwag niyong alisin sa konteksto yung sinasabing hingin ninyo ang anumang inyong nais. Ang konteksto dyan, kayo'y manatili sa akin. Kapag ikay nanatili, nasa kalooban ka ng Diyos, so hindi ka pwedeng manalangin ng hiwalay sa kalooban ni Kristo. Kaya sabi diyan, hingin ninyo anumang inyong naisin at ito'y gagawin para sa iyo. Yung po yung pangako ng Banal na Espiritu at itong pinangawakan ni Pablo na siya'y maliligtas. Mayroon siyang katiyakan sa kanyang kalagayan. Isang pagdidiin po, mga kapatid. Kung ang sakramento, Lord's Supper and baptism ay napakalaga sa isang Kristiyano, kaya dapat nandito ka pagdating sa Lord's Supper at present ka sa sandaling tayo binabautismo, gayon din po sa pulong panalangin. Dapat nandun tayo. Ikalawa, mga kapatid, mayroon tayong, maaari tayong magalak sa ating buhay bilang Kristiyano dahil mayroon tayong katiyakan, tulad ni Pablo. Ikalawa, maaari tayong magalak dahil sa ating ambisyon. Marami pong nagsasabi, maambisyoso taong ito. Tigilan mo yung pagka-ambisyon mo, pero mayroon pong tamang ambisyon. Ambisyon po ng totoong Kristiyano. Hindi po materialistic, hindi po pantao, kundi ito ang tamang ambisyon. Verse 20. Ganito ang sabi. Ayon sa aking lubos na inaasahan. There it is. Inaasahan. Ambisyon. No? Sa Griego po, ambisyon. O di kaya, something wish. Sabi diyan, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ito yung ambisyon ni Pablo, na huwag siyang mapahiya sa kanyang paglilingkod, na kanyang itataas si Kristo sa kanyang buhay. Ambisyon po ay bunga ng tunay nating kalayaan sa ating Panginoon. Yun ang pinakaugat natin. Tulad nung kay Pagong, yung kanyang punong saging putol pero may ugat, kaya nagbubunga. Ito pong ambisyon, ito po yung ambisyon ng tunay na kalayaan natin. Ano pong ambisyon ni Pablo? Unang-una, sana'y maging ambisyon din natin. Ang sabi niya sa verse 20, unang-unang ambisyon ni Pablo, huwag niyang ipahiya si Kristo. Saan? Sa kanyang pagkabilanggo. Pag pinahiya si Kristo, ibig sabihin, sa kanyang pagkabilanggo, labag sa kalooban ni Pablo. Galit siya. Hindi niya gusto ang kanyang kalagayan. Pero sa kanyang kalagayan, ambisyon ni Pablo, huwag niyang ipahiya si Kristo. Na mga kapatid, itong realidad natin. Tayo rito sa church, lagi nating tinataas si Kristo, hindi natin pinapahiya si Kristo. Pero pag ikay nag-iisa, kung saan ka nagpunta, anumang lugar, kung ikay nasa inuman, pag sumama ka, tiyak makakainom ka. Pag ikaw ay nandoon sa mga chismos at kasama ka, tiyak magchichismis ka. Napapahiya mo ang Panginoon. Hindi yan ang ambisyon ng isang Kristiyano. Hindi yan ang ambisyon ni Pablo na mapahiya niya si Kristo sa anumang paraan. Ibig sabihin po ng ambisyon, yung lubos na inaasahan at pag-asa. Pag-asa natin. Na sa anuman ay hindi si Pablo mapapahiya sa kanyang mahigpit na kalagayan.
Sa atin, itong problema sa atin, kapag tayo dumarating at dumadanas ng mabibigat na problema sa buhay, nakakalimutan natin na tayo'y templo ni Kristo. Napapahiya palagi ang Kristo. Napapahiya palagi ang Espiritu na nananahan sa atin sapagkat tayo nagsasalita na hindi nararapat, tayo kumikilos na hindi nararapat, tayo nagdidesisyon ng taliwas sa Kanya. Napapahiya natin. Huwag nating gawin. Ambisyonin natin sa anumang paraan hindi mo mapapahiya si Kristo sa buhay mo. Dapat hindi siya mapahiya. Ano bang pinakamatamis na pag-asa? Mga kapatid, ano bang pinakamatamis na pag-asa o ambisyon natin? Gaya nga ng turo ng pastor kanina, yung sunduin ka na ng Panginoon. Wala ka ng problema, nasa langit ka na. Yung bang pinakamatamis na pag-asa? Yes, totoo yan. Nasa Bible yan, na tayo hindi na maghihirap. Revelation chapter 28, na wala ng pasakit, wala ng pagluha, wala ng lahat. Pero alam nyo bang pinakamatamis na pag-asa? Habang ikay nagdurusa. Mga kapatid, nakukuha niyo ba yun? Pag ikay naglakad, halimbawa ako naglakad ako from UST sa may Espanya, nung nagtatrabaho pa ako sa US Hospital, dahil wala talagang sasakyan nun. Naglakad ako hanggang doon sa Pasay. Pero habang tumatagal, napapagod ako. Pero habang napapagod ako, malapit na. Malapit na yung San Juan de Dios. Kakaliwa na ako doon papunta sa amin. Naroon yung buhay, yung pag-asa ko, mga kapatid. Bakit? Inaasahan kong darating ako ron. Pero kung ikaw ay nandun na, ano pang aasahan mo? Paano pang magiging matamis ang pag-asa mo kung nandun ka na sa langit? Kaya habang tayo ay nagdurusa sa mundong ito, tumatanaw tayo sa pag-asa na may kagalakan. Bakit? Mayroon tayong ugat ng ating kalayaan. Gusto ko ipaliwanag yan. Hebrews chapter 11. Tingnan niyo ang sabi. Ano ba yung pananampalataya? Pag sabing pananampalataya, ambisyon doon sa hindi nakikita. Ang sabi po rito, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. No? Tingnan nyo, pananampalataya natin, may katiyakan tayo doon sa hindi natin nakikita na inaasahan natin. Ano bang spiritual na hindi nakikita natin pero inaasahan natin? Langit. May nakikita na ba ng langit? Pag tumingala ka, langit. Pero alam nyo ba, sa Bible, ang langit ay nasa kapaligid, wala pang nakakita niyan. Yung tahanan ng Diyos, wala pang nakakita niyan. Pero naniniwala tayo. Kaya inaasahan natin na tayo darating doon. Sa matinding paghihirap, matatapos din ito. Tapos din ito. Itong karamdaman ko, ito, matatapos na rin to dahil umaasa ko sa mga bagay na inaasahan na hindi ko nakikita. Ang sabi pa rito, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Na-quote ko lang yung kaninang binanggit ni Pastor RJ tungkol sa Romans. Yung binasa niya, verse 20 something. Gusto kong i-apply sa ating pag-asa ngayon. So nakita natin, even the creations, lahat po ng nilikha ng Diyos, sila po ay sa Bisaya nag-ago ba? Yung sa Tagalog yan, nag-ago, yung nasasaktan talaga dahil apektado sila ng kasalanan. Naghihirap sila, nabubulok sila, nagkakatinik sila, namamatay sila, natutuyo sila. Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao. At hinahangan nila ang pag-asa na pagdating ng Panginoon, makakalaya sila. Verse 24 hanggang 25. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, yung hindi nakikita. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi na pag-asa. Sapagkat sino nga ang umasa sa nakikita? Nandun ka na eh. Pero nagiging matamis habang naghihirap ka, nakikita mo yung pag-asa na hindi mo nakikita pa. Kaya 25, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinintay natin itong may pagtitiis. May kagalakan. Kaya ang pinakamatamis pong pag-asa natin dito, yung pamumuhay natin sa pananampalataya. Na tayo po'y nagtitiwala, tumaasang darating ang hindi nakikita. Yan ang buhay natin.
Habang tayo'y sumusuong sa mabibigat, matitinding problema sa buhay, karamdaman, hirap, sakit, o ano pa man kamatayan, mga kapatid, hinintay natin yung buhay natin pag-asa, the living hope. At alam natin, darating yon. At ang pag-asa rito ni Pablo, ang ambisyon niya na hindi niya mapaya si Kristo sa kanyang buhay. Ikalawa, na lagi niyang may taas si Kristo sa kanyang buhay. Verse 20 again. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, nasa anuman ay hindi ako mapapaya, kundi sa buong pagkatapangan na gaya ng dati. Matapang si Pablo before maging Kristiyano, pumapatay siya, nambibilanggo siya, pero sabi niya, gayon din naman ngayong Kristiyano na siya. Yung katapangan niya hindi nagbago. Ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ito yung taong walang takot. Humarap man siya sa kamatayan, panghulga nining kalibutan, yung mga pag-amba nitong mundong ito, kasamaan ng mundong ito, hindi siya gi-give up sa kanyang pananampalataya, mananatili siyang malinis kay Kristo, hindi niya bibigyan ng kahihiyan ang kanyang Panginoong nagligtas sa kanya. Saan mang lugar siya, anumang sitwasyon mayroon siya, hindi niya ibibigay yung kanyang pagiging Kristiyano para makamit lamang ang pansamantalang kasarapan ng katawan. Mamatay man o mabuhay, si Pablo po ay may ambisyon. At ang ambisyon niyang ito ay mataas si Kristo. Pansinin natin yung kanyang hindi nagbabagong katapangan. Well, alam natin tayo matapang nung araw hindi pa tayo Kristiyano. Ako, nakakainis nang ipatotoo yung buhay ko. Sawang-sawa na ako kung paano akong tinawag na Boy Dagol before. Pero yung katapangan yung sa kasamaan. Pero sa katapangan ngayon ay sa Panginoon. Hinaharap namin anumang bala sa misyon, kami mag-asawa. Hinaharap namin tabak dyan sa Anabu, Cavite. Hinaharap namin anumang mga pag-uusik, anumang paninira, anumang paniliit. Sapagkat yung katapangang binigay ng Panginoon, boldness, ay sa Kanya, hindi sa akin. Dahil kung sa akin, baka nasa ilalim ako ng teras pagdating sa mga problema. Pero si Pablo, ganun din ang kanyang paniniwala. He who began a good work in him, ay magpatuloy niyang tatapusin. Yan sabi ni Pablo before, di ba? Philippians 1:6. Siyang nagbigay sa iyo ng pasimula, siya rin magtatapos nito sa iyo. Kaya si Pablo, hindi nagbago yung kanyang katapangan. Kahit nung hindi pa siya Kristiyano, yung katapangan niya, yung pumatay ng mga Kristiyano, hindi pa rin nagbago nung siya maging Kristiyano na handa siyang mamatay bilang Kristiyano. Pagsishare natin sa katabi natin, natatakot na tayo. Matapang ako! Kristiyano ako! Walang kinatatakutan! Mag-share ka nga dyan. Ay, hindi bukas ang pinto eh. Hindi mo na kailangan ng bukas sa pinto. Buksan mo yung pinto para makapag-share. At ikalawa, hindi lamang basta nagbabagong katapangan si Pablo, kundi hindi nagbabago ang kanyang hangarin, ang kanyang ambisyon. Dadakilain niya si Kristo sa mabuhay man o sa mamatay. Sa katawan man o sa kanyang kamatayan. Well, yan ang sinabi niya. Kaya ito rin ang turo niya sa Romans chapter 14 verse 7 to 9. Walang sino man sa atin. Now, ang tinutukoy ko rito Kristiyano, ang tinutukoy rito ni Pablo ay mga Kristiyano na. Okay? Baka gamitin ito ng mga hindi Kristiyano, pwede pala. Pero sabi rito, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung mamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa
Panginoon. Kristiyano po tinutukoy ni Pablo rito, hindi po non-Christian. Sapagat kung sasabihin lang, kaya mo, kay Kristo pala ako, kahit mamatay o mabuhay. No, Christian po ang tinutukoy dyan. Yan po ang kagandahan na maaari tayong magalak dahil sa ating ambisyon. Magkaroon tayo ng ambisyon. Ambisyon, huwag nating ipahiya si Kristo sa ating sarili at ambisyon na itaas natin si Kristo sa ating mga sarili. Ikatlo na posibilidad na magkaroon tayo ng katiyakan, ng kagalakan sa ating kalayaan. Ikatlo, maaari tayong magalak dahil sa ating kalamangan. Lamang po tayo. Full of opportunity tayo. Verse 21. Sapagat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa isang Kristiyano, mamatay man tayo, pakinabang pa rin. Mabuhay man, ay mas malaking pakinabang sa mabuhay. Sapagkat, gaya nga ng sabi ko kanina, kung tayo po ay namumuhay bilang Kristiyano, buhay yung ating pag-asa. Inaasahan natin. Matamis yung ating pag-asa. Kaya napakasarap pong mabuhay bilang Kristiyano, maraming problema, marami pa tayong harapin ng mga kakapusan sa buhay, pero still, tumatayo tayo, naninindigan tayo as a Christian. Di natin pinahiya si Kristo, buhay ang ating ambisyon. Kaya napakasagana po ang maging Kristiyano. Pero nakakalungkot, marami pong Kristiyano gumigive in sa mga paraan ng sanlibutan ito. Iba't ibang paraan ng sanlibutan para ikay mawala. Sabihin, hindi mo sinusunod ito, gaya ng totoo ni Brother Jojo, yung Kristiyano ngayon pumapasok na sa ibang pamamaraan ng Kristiyano, kailangan maging prosperous ka, sumama ka sa mga business associations, na ganyan. At pagka hindi ka sumama, ikaw, hindi ka unlad bilang Kristiyano. Nakakalungkot po isipin yan na ang pagiging Kristiyano ay nagbabago dahil sa kultura ng panahon. Ang kultura ng Kristiyano kailanman hindi magbabago. Pero binabago ang Kristiyano sa pamagitan ng kultura ng ating panahon ngayon. May mga iglesyang malalaki dyan na i-worship daw ang ating Panginoon sa kultura natin. Kung igurot ka, i-worship mo sila sa ganun. Kung ano man ang mo, lundag-lundag, i-worship mo kasi kultura. Pero ang kultura ng Panginoon, yung regulative principle, kailanman hindi magbabago. Sapagkat kung magbabago, si Kristo dapat magbago. Sapagkat si Kristo ang salita at ang salita ay si Kristo at ang salita ay Diyos at ang salita ay walang pagbabago. Kaya huwag nating i-base ang ating pamumuhay sa kultura ng ating sanlibutan. Kung nakikihalo ka dyan sa association, may sugalan dyan, may dyan, hindi yan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano dapat na nanatili sa salita ng Panginoon. Mayroong katiyakan. Tingnan nyo ang sabi, kalamangan ng tunay ng Kristiyano. Kalamangan ng ating kalayaan. Verse 21, ganito ang sabi, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ano ibig sabihin? Ang mabuhay ay kay Kristo, meaning to say, lahat ng buhay mo, buong buhay mo, ay para kay Kristo. Yung salita po dyan, mga kapatid, na sapagkat, kung titignan po natin sa original language yan, sa Griego, ang dami pong kahulugan yan. Sapagkat. Pero ito ay papaliwanag ko lamang ayon sa konteksto na sinabi ni Pablo, sapagkat sa ganang akin, ang buhay kay Kristo, ang ibig niya sabihin, ito'y kapahayagan ng paninindigan. Ano man ang mangyari, tumatayo ako, naninindigan ako para kay Kristo. Matibay at matatag na dahilan bakit siya nabubuhay pa. Kahit siya'y nakabilanggo, kahit siya'y tinatalikuran ng kanyang sariling kababayan, at maging siya ay sinisiraan ng kapwa niya mga apostol. Pero hindi pa rin siya nagbago, may panindigan siya. Ang mabuhay ay para lamang kay Kristo. Ako'y nabubuhay para sa aking mga anak.
Ako'y nabubuhay para sa iyo, aking mahal. Totoo naman yan. Tandaan natin naman, yung gulong, yung hub. Ang sentro ng gulong natin, laging si Kristo. Mabuhay man tayo sa ating mga anak, mabuhay ka man sa iyong asawa, mabuhay ka man sa iyong trabaho, mabuhay ka man sa iyong ano pang relasyon, dapat nakasentro kay Kristo. Number one pa rin si Kristo sa buhay mo. Hindi pwedeng maging number one ang pamilya, hindi pwedeng maging number one ang iyong asawa. Always Christ. Kaya si Pablo, sa lahat ng buhay niya, para lamang, capitalize, lamang, only, lamang, kay Kristo. Sa mabuhay at mamatay. At ikalawa, hindi lamang to si Kristo ang lahat-lahat sa buhay, kundi si Kristo ang lahat-lahat sa kamatayan. Maging sa kamatayan. Naalala ko yung mga biruan namin nung Pentecostal pa. Kristyano ka ba? Kristyano ako! Kung may ganyang patalim, teka, pag-usapan natin niya. Pag may problema na, teka muna, puwi ko namang amining hindi Kristyano. Dahil takot siyang mamatay. Pero si Pablo, sa mamatay man, lahat-lahat sa Panginoon pa rin. Kung atin lang mababasa ang mga lihim na nangyari sa China ngayon, sa mga totoong Kristiyano, nasa underground. Si Pastor Steve nagpunta ron, nag-preach, pero lihim na hindi sinasabi kung saan sila magtatagpo. Dahil doon sa China, hindi sinasabi kung saan magtatampo, saan yungip, kundi by the leading of the Holy Spirit, alam nila kung saan. Si Pastor Steve, dahil naging speaker yan doon. Hindi niya alam kung sila pupunta, pero pumasok na lamang sila sa Sangyungip kasi matindi po ang persecution doon. Wala pong takot sa kamatayan ng mga Kristiyano roon. Bakit po? Yung salitang sapagkat. Kung sa buhay man, sapagkat. Naninindigan. Sa kamatayan man, sapagkat. Hindi pa rin nagbabago. Matibay at matatag ang hangarin o ambisyon para kay Kristo lamang. Mga kapatid, sana hanggang sa ating kamatayan, matatag pa rin tayong nanindigan kay Kristo. Anuman ang temptation dumating sa atin, anumang alok ng sanlibutan para lang talikuran mo, 1 segundo ang Panginoon. Magkaroon ka ng 10 milyon, talikdan mo lang 1 segundo ang Panginoon, manindigan tayo mga kapatid. Laki ng tango natin, no? Pero pag 10,000 lang huwag ka mo nang dumalo ngayon, bibigyan kita 10,000. Ayaw, sige. Naunawan ako ng Panginoon May mga anak ako kailangang alagaan ko kaya hindi ako sasamba. Hindi ako mag-Lord's Supper. Paano mo sabing Kristiyano ka? Sabi nga ni Pastor Ajay, sa simula, mainit ka, matibay ka. Pero habang tumatagal, na imbis na tumitibay tayo, tumatanda kang Kristiyano, ay hindi, nagiging hukluban ka, mahina na. Nakakalungkot po. Na dapat ang mga matatanda na sa Kristiyano, sila yung number 1 na humihikayat sa mga kabataang Kristiyano. Sapagkat ang mga kabataan, pawardi-wardi pa'y tumong sa Bisaya pa. Dapat ang mga matitining na Kristiyano, may mga edad na sa pananampalataya, ang dapat maging halimbawa sa katatagan. Hindi nagpapadala. Karaniwang ambisyon ng mga tao ay kumita ng maraming pera para mayroon silang mapamana sa mga anak. Pero magtanong kayo, isipin ninyo, saan ba nakabatay ang tagumpay sa buhay? Saan ba nakabatay ang tagumpay sa buhay? May pera ka? May negosyo ka? Nakapagtapos na ang pag-aaral ng anak mo? Lahat yan, kasamang mawawala sa mundo. Saan nakabatay ang tagumpay? Sabi nga anak ko, turo doon pastorin may mga kabataan, mag-asawa na kayo. Hindi pa ako ready kasi hindi pa ako successful Ibig sabihin, kailangan yumaman ka muna, kailangan dumami mo ng pera bago ka mag-asawa. Saan ba nakabatay ang success? Doon ba sa material gain? O success mo sa iyong relasyon sa Panginoon?
Natural sa Panginoon. Kalooban ng Diyos na dapat mag-asawa. Huwag mo nang antayin yumaman ka. Kundi sundin mo ang kalooban ng Panginoon na mag-asawa. Sidetrack muna ako mga kapatid. Totally, 50th anniversary namin ngayon. Alam kong may ginagawa kayong mga kababayan. Pinipilit nyo kami pagbarungin. Yung anak ko, manugang ko, binilan pa ng barong tong misis ko para lang, kami nang bahala. Kayong mga kabataan, wag na wag nyong gagawin ang magkaroon ng trial marriage. Anong tawag nun? Live-in. Remember this. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay dalawa upang magiging isa. Ang pag-ibig ay dapat tamang definition. Pag-ibig ay hindi basta emotional, damdamin. Pag-ibig is a will. Kalooban. Ano man mangyari, itong binigay sa akin ng Panginoon, nasa kanyang katangian bilang isang anak ng Diyos. Well, darating yung emotion dyan. Unahin natin yung kalooban ng Diyos. Pero wag na wag yung tinatawag na live-in. Kasi ganitong paliwanag nila eh. Nagsama naman kami, sabi nga ng Panginoon, dalawa kami, pinag-isa. That is parallel. Paano magiging isa yan? Ang totoo niyan, kaya kayo nag-live-in dahil sa isang bagay. Gusto niyo lang sumiping. Pero pag sinabing kasal, mga kapatid, ang dalawa nagiging isa. Papaano? Dalawang stick, parallel. Yan yung tinatawag live-in. Pero kung magpakasal kayo, dalawang stick, nakatuon sa isa't isa, at si Kristo ang nasa ilalim. So, the two becomes one in Christ. Yan po yung kasal. Kaya nagiging isang laman dahil kasama nila sa kanilang relasyon si Kristo. Without Christ, you are nothing. Wala kayong tagumpay. Wala kayong pag-asang darating sa buhay ninyo. Yumaman na kayo. Umunlad na kayo sa material na buhay. Pero wala kayong pag-asa sa Diyos sapagkat excluded ang Panginoon sa buhay nyo. Kaya nga may kasala, may marriage. The two shall become one flesh in Christ. At yun ang aming pinagyaman ng kaming mag-asawa for 50 years. Ngayon, sineselebrate namin, sabi nga ni aming manugang, hindi po renewal pa. Kasi hindi pwedeng i-renew yung inyong covenant. Once, ano yun? Perfect na yun, perfect tense. Once and for all. Kailangan lang celebration. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, gusto natin ng tunay na kagalakan sa tunay na kalayaan, buhay natin laging na kay Kristo. May ugat tayo kay Kristo. If we know Christ, now again, oras ko, laging sinasabi kanina, kailang kilalanin mo si Kristo, kilalanin mo si Kristo, lumago ka sa pagkilala kay Kristo. Yes, tama yun. Pero alam nyo, noong tayo po'y i-regenerate ng Espiritu Santo, nabuhay tayo spiritually. Dahil nabuhay tayo, naunawaan natin yung preaching. At kapag naunawaan natin yung preaching, nagkakaroon tayo ng paniniwala at pananampalataya there. Pananampalataya na kung saan tatanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon. So therefore, mga kapatid, faith is the living bond between you and Christ. Ano yung bond? Pandikit. Bond. Di ba? Yung pandikit na ano? Mighty bond. Yung pananampalataya natin kay Kristo, yun yung bond natin. Yun yung nakadikit natin kay Kristo. Ang sabi ni Christ sa John 15 verse 5, apart from me, you are nothing. Kailangan mayroon tayong bond. Yun yung faith.
Kapag tayo po'y may faith kay Kristo, naligtas tayo, at yung faith na ito, mayroon pong dalawang activity. At ang dalawang activity nito is knowledge and trust. Kailangan ka laging nakikinig ng sermon ng salita ng Diyos. Kailangan kang laging nagbubulay ng salita ng Diyos, pangangaral at pagtuturo ng Diyos. Yun po yung iyong bond. Diyan ka lumalago, tumitibay ang iyong relasyon kay Kristo habang nakikinig ka, nag-aaral ka, pinamumuhay mo ang iyong kaalaman. The more you know Christ, the more matibay ang iyong bond. Diyan ka lumalago. Lumalago ang iyong pananampalataya. Lumalago ang iyong living bond with Christ kapag tayo po'y nadadagdagan ng kaunawaan ng salita ng Panginoon. Kaya napakalaga ang preaching of the Word of God. Kaya napakalaga po mga kapatid na we know Christ. Habang nakikilala natin siya, lalo kang tumitibay sa iyong buhay Kristiyano. Lalong nagkakaroon ng intimate relationship with God. Paano ba natin nakikilala ang Diyos? Sa pamagitan ng kanyang salita. My people perish for lack of knowledge. Christian sila, pero hindi tumibay yung kanilang living bond. Kaya nga, if we know Christ, meaning to say, you have relationship with Christ, we have joy. Mayroon tayong kagalakan. At ang kagalakan yan, nakaugat yan. Magbubunga na magbubunga, lahat yan ng bunga ng Espiritu Santo. Hindi ka mabibigo. Hindi ka sasawsaw kung saan kang lugar pumunta. Hindi ka pwedeng sasawsaw doon. Maninindigan ka because you know Christ. You have your relationship with Christ. So, matibay tayo dahil mayroon tayong katiyakan, mayroon tayong kalayaan, mayroon tayong ambisyon, at mayroon tayong kalamangan. Please, mga kapatid, dapat nandito kayo. Hindi po sa TV o sa YouTube. Wala po tayong band dyan. Walang fellowship with the brethren and fellowship with the Holy Spirit. Dito po sa church, ito po yung ginamit ng Diyos, the foundation and haligi, no? Ng suhay ng lahat ng katotohanan, iglesia po. Dito po pinapangaral ang salita ng Diyos. Nandito po ang buhay na presensya ng ating Panginoon. During pandemic, ginagamit natin ang YouTube dahil wala tayong magawa. Pero ngayon, malaya tayo, dito tayo. Manindigan ka as a Christian. Dalhin mo pamilya mo, akayin mo pamilya mo. Huwag mong gawing dahilan ng pamilya mo kaya hindi ka makaka-attend sa panalangin. Sapagkat sa pagsamba. Sapagkat sa pagsamba, narinig natin ang salita ng Diyos, tumitibay ang ating panampalataya, tumitibay ang ating living bond with Christ. Lumalago tayo. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyo ngayong umaga. Nawa, Panginoon, naunawaan namin ang katiyakan po ng aming kagalakan. Ito'y sa pamagitan ng aming tunay na kalayaan kay Kristo. Nawa pagpalayan niyo, Panginoon, magbukas kayo ng puso para sa kaligtasan at bukas na puso para po sa kalaguan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.